noong isang taon, 215 signatures ang pumirma. Unang-una, anak niya. Ibig sabihin, hindi siya sinunod ng anak niya. Pangalawa, nito namang huli, 257 signatures na ang balita natin ay merong mga pabuya na binigay para makuha yung 257 signatures na yun. Opo. Siya ba in control o hindi, no? So kaya nangyayari itong mga ganito. Pero ang punot dulo nito, Jen, sa aking palagay ay mahina ang ating pangulo eh. Kalito, magandang umaga po. Jen po ito. Magandang umaga sa iyo, Jen, at salamat sa iyong pag-anyaya. Sa lahat ng tagapakinig, magandang umaga sa inyo. Kayo po ba early riser din kayo, Kalito? Oo, normally mga alas 5, alas 5:30. Pinakatanghali na yung alas 5:30. Bagay doon tayo nagpo-programa sa radyo, doon sa May Maligaya. Alas 7 programa nyo no? Oo. Anyway, Kalito, ilagay nyo po yung isang senaryong ganito, no, ha? Nilapitan kayo na isang simpleng mamamayan at nagtanong, Kalito, ano ba nangyayari sa bansa natin at lalo na sa ating Senado? Ano ang sasagot natin dito, Kalito? Pare-pareho tayo naguguluhan sa nangyayari, no? Opo. Pero ang punot dulo nito, Jen, sa aking palagay, ay mahina ang ating Pangulo eh. Ibig ko sabihin, kung ang Pangulo ay, well, sa English, hindi weak, no, na leader, at in control of the situation, hindi mangyayari itong mga ganitong kaguluhan. Opo. Pinakasimple o pinakapayak na example na lang nito, makailang beses niya sinabi na hindi siya payag sa impeachment ni VP Sara. Pero ano nangyari, noong isang taon, 215 signatures ang pumirma. Unang-una, anak niya. Ibig sabihin, hindi siya sinunod ng anak niya. Pangalawa, nito namang huli, 257 signatures na ang balita natin ay merong mga pabuya na binigay para makuha yung 257 signatures na yun. Opo. Siya ba in control o hindi, no? So kaya nangyayari itong mga ganito sapagkat at yan din ang dahilan kung bakit nagigiliw pa hanggang sa ngayon bagamat nakakulong dun sa ibang bansa kay Pangulong Duterte, no? Wala tayong naging presidente, miski pa sabihin nating babae katulad ni Pangulong Cory Aquino o for instance si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, hindi pa tayo nagkakaroon ng ganitong liderato na parang hindi in control of the situation of things. No? Kaya ganyan na nangyayari. Pero gusto kong tignan doon sa puntong in control na baka mamaya yun ang kanyang sinabi pero hindi naman talaga yun ang gusto niyang gawin. Hindi kaya? Oo, yun na nga. But alam mo kasi Jen, napakahalaga sa isang presidente yung pinagkakatiwalaan ng tao ang iyong salita. Bakit tama kayo? Kapag nagbitiw ka ng salita, dapat yan ay mahahawakan ng tao, na mapanghahawakan, na yan ay totoo at yan ang talagang damdamin mo. Tama. Pero yung ibang sinasabi mo kaysa ginagawa mo, babagsak ng babagsak ang tiwala sa iyo ng taong bayan. At yun ay nakikita natin sa surveys, di ba? Na bumababa hindi lamang ang net satisfaction rating niya, -15, pero pati sa ibang mga surveys, yung trust rating niya ay bumababa. Na hindi maganda para sa isang leader. Opo, tama kayo, Kalito. Kasi nung bata ako, sabi ng lola ko, ang salita ng hari ay hari. Di ho ba? Oo, tama. Hindi nababali. Ang salita ng hari ay hari, hindi nababali. Oo, tama. Natandaan ko rin yun. Opo, mabigat. So, kayo sabihin, kung ganito po mangyari, hindi tayo magtataka na nagkakaganito tayo? Ganun ba ibig sabihin? Kaya tayo nagkakaganito, no? Napakaraming binibitiw na salita na hindi naman tinutupad o binitiwan yung salita bagamat alam na hindi kayang gawin. Di ba, wain na lang natin yung 20 pesos na bigas. Then, pareho tayo nagturo ikaw nagtuturo pa, nagturo rin ako na economics, no? Alam naman natin against the law of supply and demand yung 20 peso rice. Alam naman natin ang puhunan ng bawat magsasaka sa 1 kilo ng bigas
ay umaabot sa 17 pesos na ngayon. Opo. So paano mo ibebenta sa ang isang kilo ng palay na ang puhunan ay 17 pesos, ang pinaka por lo menos mong bentahan dyan, pagka yan ay nagiling na, ay nasa sa 32 hanggang 34 pesos. So pag dinenta mo ng 20 pesos, pilit na pilit, lugi ang gobyerno. At yan naman ay subsidized ng taong bayan dahil sa pulis, lugi ka ng 12 hanggang 14 pesos. How can you sustain that? So parang pampapogi lamang, pero wala talaga, pumipila pa ang tao, madaling araw. Meron nga nung nakaraang buwan, di ba, may namatay pa dahil pumipila sa bigas. Opo. Yung mga ganyang bagay, no? Bago ka magsalita, no, pinag-aralan mo mabuti yung gusto mo sabihin. No? Opo. Ang nangyayari, pangako ng pangako, na hindi, alam namang hindi kayang ibigay o hindi kayang gampanan. No? Oo. Nako, mabigat. Well, 2 taon mahigit pero bago matapos ang taong ito, 2027, aminin natin o hindi, political period na po ito, no ha? May chance pa ba, Kalito? Kasi mabigat po yung analysis nyo yun, ha? Diyan ganito, no? Again, balik tayo sa economics, no? Una, napakahirap ng sitwasyon sa buong mundo as far as economics is concerned, ano? Opo. Hindi Crisis talaga. Hindi pa naayos yung problema sa Strait of Hormuz at girian pa rin ang girian si Trump at yung yung Khamenei, no, yung bagong pangulo ng Iran, at nakikialam pa rin ang Israel. So talagang magulo pa rin yan. So dahil diyan, halimbawa, balik natin sa bigas kasi yan naman ang pangunahing pagkain ng Pilipino. Sa ngayon, yung tinanim ngayong Mayo, Hunyo, no? Yung tinanim ng Abril, Mayo pala. Nag-ani tayo ng Marso, Abril. Yung tinanim ng Abril at Mayo, yun ang presyo ng fertilizer doon, ng abono, halos triple na nung dating presyo. 1,400, 1,300 per sack of urea. Ngayon ay umaabot ng 3,000, 3,500 ng bawat sako. Kung may mabibili ka pa. So dahil dyan, menos ang magiging ani natin ngayong Setyembre, Oktubre, no, yung ating tag-ani. Yan ang major harvest period natin, no? So tataas ang presyo ng bigas, no? Opo. Ngayon, halimbawa nating makabili tayo sa Vietnam sa ngayon, medyo mataas na rin ang presyo ng kanilang bigas. Pero yan yung hindi nakakatakot. Ang nakakatakot ay Super El Nino papasok sa katapusan ng Oktubre, Nobyembre. Yes po, last quarter ng taon. Hanggang sa isang taon. So magtatanim ang ating mga magsasaka sa Oktubre, Nobyembre, yung iba late Disyembre, yung mga rain-fed. Magtatanim yan, una, hindi nakaabot kaya ang presyo ng abono. Pangalawa, tagtuyot. Pag tagtuyot, wala tayo halos aanihin sa Marso, Abril, Mayo sa darating na taon, no? Ako yung nangangamba na baka umabot tayo sa sitwasyong pumipila ang tao para lamang makabili ng bigas. Baka tayo magkaroon ng shortage pag ganyan ang ganyan. So yan bigas lamang. Ang unemployment, tataas yan, no? Pumunta ka ngayon sa mall, mga mall, makikita mo marami na ng mga tindahan, lalo na ng damit, nagsasarahan na dahil hindi na kaya yung bayad sa upa, bayad sa kuryente, bayad sa tao, no? Mahina naman ang bilihan. Lahat ng metrics lumalabas na ang consumer confidence ay pagsak, no? Dahil siyempre ang tao gipit, ang unang ginagastahan yung pagkain pang-araw-araw, no? So pati mga restaurant, nakikita mo payday lamang napupuno ng tao, no? Normally ganyan. So ayan, yung mga bagay na yan, no? Kalito, alam naman natin unemployment, underemployment, lahat yan. Alam naman natin, Kalito, kapag kagutom ang tao, nandyan po nagsisimula yung gulo, ha? Sabi nga na, kahit pa tumaas ang produktong petrolyo, iba pa man, pero pagkapagkain, iba po ang epekto nito sa tao, Kalito. Oo, natatandaan ko, Jen, yung laging sinasabi ni Pangulong Erap noon na hungry stomach knows no. Yes. No?
talagang mangyayari ang ganyan, ano, at aminin natin, no, bagamat hindi tama na magkaroon ng kaguluhan o magkaroon ng mga petty crimes o mga nakawan dahil dyan, mangyayari yan. Sapagkat, paano ka kung ikaw ama, itutustos mo yung pangailangan ng iyong mga anak eh. Ngayon, ang isa pang problema, tumaas din ang tuition fee. No? So, yung mga tuition fee sa pribadong eskwelahan ay hindi naman kaya ng pampublikong paaralan na lahat ay mapapag-aral sa public school. So lahat ay napipilitang mag-private school, tumaas din ang presyo ng tuition, no? At saka mga iba pang gamit sa eskwelahan. So all in all, maliban dun sa hirap na hirap, yung talagang matagal nang mahirap, no? Na miski na papano nabibigyan pa ng ayuda. Ang napakalaking problema ngayon, yung pareho nating tinatawag na middle class. Opo. Lalong-lalo na yung working class. Yung ang sweldo minimum wage, no? Yun ang hirap na hirap sapagkat paano mo maipagkakasya yung kinikita mo, no? Kontra sa mga pangunahing bilihin, pagkain, no? Yung edukasyon ng iyong mga anak. At huwag naman sana na magkasakit ng isang miyembro ng pamilya. So talagang pumuputok ang isip at nagpupuyos ang damdamin ng taong bayan, no? Dahil nga sa sobrang inflation at hindi naman tayo makakita ng wika nga liwanag sa dulo, no? Not necessarily because of the Philippine situation but because of geopolitics, no? Talagang mahirap ang susuungin natin ngayong taon to hanggang sa susunod na taon at hanggang sa 2028. Yun na nga po, kasi gusto ko tanong, sa ganyang senaryo, tapos ang makikita natin sa telebisyon, nag-aaway-away yung mababatas, particular na po ang Senado, mataas na kapulungan, anong nakikita nyo? Pangalawa, idagdag pa natin yung mga pagbubunyag ng mga dating sundalo kahapon. Ano ho ang epekto nito, Kalito? Una-una tungkol dun sa pagbabangayan sa Senado, no? Yan ngayon lang nangyaring ganyang katindi, no? Dagi naman may bangayan dyan sa Senado dahil 24 lang sila, tinatawagan 24 republics, bawat isa dyan pigid sa sarili. Opo. No? Nagkakaroon talaga ng iringan, nagkakaroon ng mga problema, pero dinadaan yan dati sa debate, hindi sa mga walkout, no? Ngayon ganyan na nangyayari. So yan ay nakadadagdag sa pag-agam-agam ng tao tungkol sa kanilang kinabukasan. Pangalawa, ano nga yung pangalawang mong tanong? Yung epekto nitong pagbubunyag ng mga dating sundalo. Well, una-una dyan, siguro dapat pasalamatan din natin si Senator Sherwin Gatchalian na tumitindig o kine-claim na siya ang acting Senate President dahil hindi naman pinatayan ng kuryente o air conditioning yung session hall kahapon. Oo nga po pala, no? Gentleman naman yan si Sherwin. Siguro kung ibang miyembro nung tinatawag na bagong majority, tinatawag nila sarili nilang bagong majority, baka pinatayan sila ng kuryente. Mabuti naman at natuloy. At mabuti rin at nakapagbunyag ng mga kaalaman nila at kanilang damdamin yung mga 18. Makikita natin kasi ako hapon ko na nang pinanood dahil meron ako meetings ng umaga. Tinuloy-tuloy ko nung panood ng hapon. Opo. Makikita mo na very spontaneous sa mga sagot nila. Hindi ba yung hindi mo halatang sa tagal na natin dito, mamamahayag din naman tayo. Nakikita mo, nahahalata mo yung nambobola o yung invento lang yung sinasabi. Pero malinaw na malinaw, diretso magsipagsagot yung mga 18, no? At natuloy, mabutit na iraos yung kanilang testimonya. At anuman ang sabihin ng kabila na hindi legal yung nangyari, the point is, nalaman na ng taong bayan na ibunyag sa taong bayan. At taong bayan na ang dapat humusga. Sapagkat malinaw naman na doon sa dating Blue Ribbon Committee hearings na tinapos ng Pebrero, ayaw nilang pakinggan yung ibang mga katotohanan na dapat malaman ng taong bayan. Maraming nangyari sa Marines.
si Adrian Bersamin, si Amina Pangandaman, no? Yung mga yon na dapat ay naimbita, hindi naman inimbita. At maging si Martin Romualdez ay nagsabing pupunta pero hindi rin naman nagsumipot sa Senado. So ngayon nakikita ng taong bayan na talagang may effort, no, na pagtakpan ang katotohanan ukol sa napakalaking skandalo ng korupsyon sa ating bansa at yan ay ang flood control.